Nasa linya na po natin, Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer. Yusek, magandang umaga si Joel Siweng. Magandang umaga po. Good Ma'am, morning, Wen. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good morning po. Good good morning, morning po ma'am. sa inyo. Ma'am, meron daw namumurong balasahan sa gabinete. Totoo ba yon? Sa huling pagkakasabi sa akin, tinanong ko rin yan, wala. Wala. Wala pang update. Yes, oo. Kontento naman ang makailang Pangulo. beses kong tinanong. Opo, kontento naman po ang Pangulong Marcos sa trabaho po ng gabinete, lalo na po sa kanyang mga economic managers. So far ha, Joel, Wen, sa ngayon, itong araw na to, oo. parang ano ko dun, ma'am. Ano ba 'yon? Sa ngayong araw na ito, ibig bang sabihin may pasubali 'yon, Yusek? Kasi, even before sinabi natin, di ba, lagi namang tumitingin, nagmo-monitor ang Pangulo, ini-evaluate niya yung trabaho ng bawat miyembro ng kabinete. So, ngayon, sa araw na to, opo. So, sa mga susunod na araw, hindi natin masasabi kung siya ba ay hindi masasatisfy sa trabaho ng isang CAPSEC. So, as of now, wala pong issue about Alright. sa cabinet revamp. Meron pong statement kahapon ng presidential sister, si Senador Amy Marcos, at binabanggit po niya dun sa kanyang mga pahayag na bubuwagin na raw po ang ICI, ma'am. February 1. Hindi po natin alam kung saan nanggagaling ang kanyang impormasyon. Sa atin, dahil nga hindi po siya nagiging issue, wala pong ibinibigay na update patungkol po dyan. Siguro po kung darating yung panahon na ganyan at totoong mangyayari, manggagaling din naman po sa atin ang balita na yan. Ano po ang plano talaga ng Pangulo sa ICI, Yusek? Kasi isa na lang yung Dalawa na ho ang nagbitiw eh. Oo, isa na lang ang bumubuo doon sa ICI, si Justice Andres Reyes. I mean, kung functionality ng komisyon ng pag-uusapan, pilay na po ito sa ngayon, Yusek. Opo, ang naging trabaho po kasi ni Sec. Babe Singson at saka po ni ICI Commissioner Fajardo ay tama naman po sa timeline. Sabi nga po nila ay nagampanan nila ang kanilang role. So, ako po ay personal na hindi ko alam kung anong mga dokumento na nasumite dyan. Most probably, tapos na po ang ibang mga papel na kanilang dapat aralin. Sa ngayon po, wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement. Pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Katulad din po nang nadinig po natin si Atty. Hosaka na nagsabi na walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin. Kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Saka kaya yung ibang mga complainants, yung ibang mga may alam at may mga ebidensya, ibigay nyo na po sa ICI para po maisama sa pag-iimbestiga. Parang kawawa naman si Justice Reyes, mag-isa lang siya doon, wala sa ibang katulong, ma'am. Unless, siyempre, iba yung, sabi nga nila ay yung groundwork, hindi po ba? Nandun yung sa ibang mga abogado. But just the same, iba yung buo yung heads ng buong komisyon. Para yung, even, yung tiwala po ng taong bayan ay buo din doon sa komisyon. Ang ICI naman po ay meron pa po mga tauhan na siya po nagtatrabaho. Ang umalis lamang po ay si dating Sec. Babe Singson at saka si ICI Commissioner Fajardo. Pero patuloy pa rin po yung iba at tumutulong pa rin po sa pag-iimbestiga. Pero you still expect na katulad po ng dati, magpapatawag sila ng pagdinig, pinapatawag yung ibang mga kailangang paharapin ng mga sangkot po dito. Well, quote-unquote sangkot o na-i-issue dito sa flood control mess, Yusek. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung anong magiging polisiya po nila o anong procedure po nila. But still, ang alam po ng Pangulo ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga ng ICI. Pero ang expectation din po ng Malacanang winding down na itong komisyon sa ngayon, Yusek, ng kanilang trabaho. Ine-expect ng Pangulo, sa ngayon, hindi po kung masasabi ko, ine-expect niya po yan. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. May nagsasabi po kasi, Yusek, na parang naging lame duck yung ICI dahil doon sa nawalan ito ng dalawang matikas na heads, no? Would you agree? Hindi po. Hindi naman po. At katulad po niya, sinasabi yung mukhang magkakaroon na ng kasuhan sa January 15. So wala po tayong nakikita na kahinaan po ng ICI sa ngayon. Okay, ma'am, yun. Yung January 15, binanggit nyo na po yan. Kasi binanggit po ni Senador Amy Marcos po yan. May mga binanggit po siyang tinuturing nating mga big fish. Ang senador daw po, ma'am. Senador, ma'am, kongresista. Meron nga bang ganong klase ng announcement from the palace na may makakasuhan o kaya sa ombudsman may makakasuhan pong big fish? At last,
by January Joel! 15. Yes, ma'am. Yes, Joel and Weng, ayaw natin pangunahan kung ano magiging trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Mm-mm. As far as we are concerned, may mga nasampahan na po ng kaso. Mm-mm. Ang DPWH, nagsampa na po ng kaso. Ang ICI po ay nag-recommend na po for filing of the cases. Mm-mm. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan kung ano po yung timeline nila. Mm-mm. So ayaw po natin pangunahan. So kung January 15 ang pinakamaaga, di magandang balita po yan. Alam po natin na yung Office of the Ombudsman ay independent mula sa palasyo, pero kayo po ba ay nasisiyahan doon sa takbo ng filing of cases, Yusek, considering na ang daming pangako na December 15 and yet hindi po ito dumating? Kayo po ba ay katulad din namin na mga nababagalan din sa usad na ng trabaho dito sa flood control mess? Nakukulangan. Siguro dahil ako ay trial lawyer. Mm-mm. Kumbaga, for the past how many years ako naging trial lawyer, alam ko yung paano ang proseso. So, hindi ako magtataka kung bakit patuloy pang pag-iimbestiga at hindi pa agad na isasampa yung ibang mga cases. Especially kung ang involved dito, yung mga malalaking tao at mga ma-impluwensya. Dahil gagawa ito ng mga counter affidavits ng kanilang mga depensa na dapat aralin po ng Ombudsman at DOJ. So, hindi po, sa totoo lang po, in 4 months, kasi po, in-establish po ang ICI September, December, almost 3 months lang po, ay marami na po na nasampa ng kaso. May mga warrants of arrest na na-issue, meron na po mga, ang AMLAC po ay nakapag-freeze na ng assets, may mga nagsoli na po ng mga kickbacks. Sabi nga natin ay hindi pa nangyari sa panahon ng mga nakaraang administrasyon. Ngayon lang po nangyayari ito. So on my part, sa aking personal view po, hindi po kasi ganon kadali talaga magsampa ng kaso, lalo na kung bulto-bulto po ang papel na inaaral. Hindi po pwedeng half-baked ang pagsasampa ng kaso para lang ma-please natin lahat ang tao na dapat ito sinampahan, dapat si ganito. Baka po masayang yung effort, sabi nga po ng Pangulo, baka masayang yung effort sa kakamadali. Pero madi-dismiss lang po agad. So, mas mabuti po na aralin ng Ombudsman kasi yun din naman po ang trabaho ng Ombudsman at saka ng DOJ. Dapat po aralin, hindi po yung porque sinabi ng tao na dapat siyang paagad. Mahihirapan po ang Ombudsman. Kaya nga po, good news po na marami pong pumasa na abogado. Congratulations at maaari na po sila mag-apply sa DOJ at sa Ombudsman. Ma'am, ito lang, may ginagawa bang hakbang ang presidente po natin laban sa mga opisyal ng gobyerno na sinasabing may kamag-anak na kontraktor at nabigyan po ng mga proyekto sa gobyerno, ma'am? Na alam po natin, maliwanag na nagmumurang conflict of interest po ito, Undersecretary. Meron bang mga hakbang si Presidente? Kasi nagiging paksa na po ng mga investigative journalism reports. Ito pong mga pangalang ito na sinasabing malapit daw kay Presidente at kasalukuyang nakaupo po ngayon sa gobyerno. Ang maganda po nito, Joel and Weng, kung marami na po ang mga complainants o marami na po nag-gather na documents, yan po ay sapat na po para po maisumite sa ICI at maimbestigahan po. Hindi po yan nahahadlangan ng Pangulo. Sabi nga po ng Pangulo, kahit po kamag-anak, kaalyado, kaibigan, kung sila po ay masasabing sangkot, ay dapat po sila maimbestigahan. So kung meron po mga dokumento na magsasabi na talaga may conflict of interest at naging maanumalya ang anumang transaksyon ng miyembro ng kabinete or dating miyembro ng kabinete, maganda po isumitin na po agad ito sa ICI at ito naman po ay tatanggapin para po maimbestigahan. Pero paano tinatanggap ni Presidente yung mga reports na yan, ma'am? From his end, wala ba siyang pagtatangka na, teka, mag-resign muna kayo, magbitiw muna kayo at habang iniimbestigahan ang inyong pagkakaugnay doon sa mga kontrata at kontraktor na yan? Mas tinitingnan po kasi ng Pangulo ang ebidensya. Kung meron po, halimbawa po, na merong magre-resign voluntarily, siguro po titignan po yan ng Pangulo. Pero kung wala po naman natatanggap ang Pangulo ng ebidensya talaga na konkreto para tanggalin na isang tao, hindi naman po yung gagawin ng Pangulo. Ma'am, sa kamarami tinatawag na kontratista daw, 'di ba, Joel? Sa gabinete po ba walang ganong klase ng issue ng conflict of interest?
Kayo po ba ay tiningnan din, na-vet din kayo matapos pumutok itong anomaly na ito dahil yung issue ng may kamag-anak na may kontrata sa gobyerno or mismo miyembro ng gabinete yung may kontrata o may ganitong klase ng negosyo? Sa ngayon po kasi mas kakailanganin po siguro ng Pangulo na isumite talaga kung ano yung mga dokumento. Hindi po kasi pwedeng mag-rely lang sa news or kung ano po ang nandiyan sa Diaryo or what. Mas maganda po kung maisusumiti po ito at para matignan po rin ng Pangulo. Okay. Pero po tayo sumbong sa Pangulo. So, Pwede silang mag-ano active pa doon. naman po to. Yung 8888. Yes, opo, active po. Pati yung sumbong sa Pangulo po, active pa naman po yan. Correct. Balak pa rin pong questionin sa Supreme Court, ma'am. Yung unprogrammed appropriations, bagamat si Presidente po ay nagveto na po ng 92.5 billion na halaga po doon sa unprogrammed appropriations. Ano po initial reaction ng Malacanang po dito? Muli sinasabi natin, ang sabi ng Pangulo, ito ang pinaka maayos na budget. At dahil po talaga ito'y inaral. Kung may mga question po sila tungkol sa unprogrammed appropriations, karapatan naman po nilang magsampa ng anumang petition. At syempre po, ilalaban naman po ng administrasyon kung ano po yung kanilang isinigawa. Pero babase na rin po tayo kung ano magiging decision ng Supreme Court. Pero atin pong nadinig sa isang interview, mismo si former Supreme Court Justice Carpio ay sinabi niya na yung unprogrammed appropriations ngayon, 3 na nga lang po support to foreign assisted projects, program on risk management and device AFP modernization program. Nadinig ko po na nasabi niya na ito na may ayos. Subject na lang po ito sa pagmamonitor. So, tingin po natin ay ayos naman po ang ginawa ng Pangulo para dito. Papasa sa legal sa legal na pagtasa ng Korte Suprema kung sakali. Ma'am, salamat sa oras mo. Salamat, ma'am. Thank you. Good morning. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you din po. Thank you Si po. Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, mga kapuso. Saksi sa Double B!